napapraning na at hinig na daw mga kababayan ang mga laman ni Martin Romualdez Tambaloslos mga kababayan. Dahil hindi na nila alam ang kanilang gagawin mga kababayan Hindi na nila mapipigilan ang pagkapresidente ni VP Sara Duterte. Kaya nag-double time daw itong grupo ni Tambaloslos mga kababayan. At kung ano-anong mga kasamaan ang pinaplano na ngayon para lang ma-demolish si VP Sara Duterte by hook or by crook, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Nginig na nginig daw yung laman ni Martin ngayon. Nginig talagang, na nginig kasi na ang laman ni 2026 Martin no? Talagang Romualdez. nag-nginig na siya na talagang napapraning na daw talaga siya. Kasi 2 years na lang. Pag nag-president na si Inday na mangyayari. Yari talaga yan. Oh, yung baboy na yan, mga kababayan, buhaya, Tambaloslos. Pati si Marcos, yari talaga sila. Nangyayari talaga yan. No? May kabayaran yan, Tambaloslos. Bobo mo kasi na hindi mo alam yan tanga, 'di ba? So ngayon, ang ginagawa niya ngayon, sobra talagang desperate moves na there's going to be an assassination attempt on a senator and then they'll blame. Oo, yan mga kababayan, no? Ipapaamin daw mga kababayan kay VP Inday yung tangka sa buhay ng isang senador na siguro malamang karibal ni VP Sara sa politika, posibleng karibal sa 2028. Tapos tinuturo daw kay Inday dahil sabi daw ni Inday na mayroon nga daw siya kinuha na assassin. Yan ang kanilang pinapalabas na ipapagurgur daw tatlong bugok. Marcos, Lisa at saka si Tambaloslos. Ngayon mga kababayan, base sa intel ni Dr. Abadoy, isang senador daw. Inday. I pray that this doesn't happen. Because my intel is saying that we're not sure if the assassination will baka ambush me na naman yan. Successful or it will be just a drama. No? Siguro ang mag-ambush me dyan mga kababayan yung Sino pa ba ang napabalita mga kababayan na tatakbo? Baka si Virus. Be careful what you wish for. Baka disgrasya kayo dyan, matuluyan kayo dyan. Tapos si VP Sara pa ang gusto nilang sisihin mga kababayan. Lord. And then they'll blame it on Inday. No matter how pilit it is. Kasi pilit naman lahat ng sinasabi nilang kwento kay Inday di ba? Yeah, yung material story, pilit na pilit sobrang yun pilit, di ba? How would Sara Duterte make transactions sa criminal group na organized sa pangingidnap at gano'n? Kay Madriaga. Ang ginawa, sabi nga mga kababayan, si Sina Dr. Abadoy, pinlanting talaga daw yun ni Trillanes mga kababayan, si Madriaga. Binigyan ng misyon na mag-lead ng ganyan para later on magagamit nila. Ito na nga, ginamit na nga mga kababayan. At si Trillanes daw ang nasa likod niyan. Sabi ni Dr. Abadoy. But Eric, alam mo, tumatawa tayo dito kasi nakakatawa talaga sila. Pero this is a serious thing. Make no mistake, they're very serious. No? They're very serious and they're very desperate. And there will definitely be... Kasi tumawa ka, Eric. Hindi nakakatawa naman talaga kasi mga kababayan itong kadesperaduhan itong mga ungas. Pero wag ka makumpiyansa mga kababayan. Pumapatay ang mga ungas na to. Pamilya ito ng mga killer mga kababayan. Ang daming pinadukot in history mga kababayan yung grupo ng mga makakaliwa ngayon. Ang daming nadisgrasya sa kanila. Tapos, kinain ang suka mga kababayan ngayon, ang anak ng diktador. In-embrace nila. Definitely what I'm hearing right now from our intel is that there will be attempts on lives. So, baka pati kay Inday nga, ma'am Ay, nako. Wag kayong magkamalibangag at Tambaloslos. Dahil times 10 talaga ang times 100 ang kalbaryo ninyo kung mangyari man kay Inday. Dahil hindi lang si Inday ang Duterte. Tandaan nyo yan. Papakulong nyo man si VP Inday wag naman sana ma-eliminate. Hindi lang siya ang tatakbo. Akala siguro nila mga kababayan, boboto na tayo sa kanila kung mawawala si VP Sara sa equation mga kababayan sa botohan. No way! Kasama yan. Ganyan ka. Ang Marcos brand kasi of swerte, politics ay pumapatay sila ng tao. Pumapatay sila. Yes, mga kababayan. Marcos. Killer yan Marcos Sr. Yan ang totoong human rights violator mga kababayan. Dapat yan ipatapon sa ICC. Tapos ngayon, Tatay Digong pa ang
pinatapon sa ICC na mga adik at mga kriminal ang kalaban. ng Lord. political rivals nila. Pumapatay sila ng mga nagkikriticize. Ganyan yung nangyari kay Primitivo Mijares, no? Yes. Ay, oo. Naalala natin yan mga kababayan. Hindi ko na naabutan yan ha, pero parang author ata yan ng libro mga kababayan na nagbubulgar sa pagiging diktador ni Marcos mga kababayan. Ayun, pinatay, Sulat tinorture. ng conjugal dictatorship. Conjugal dictatorship. Kagaya ngayon, 'di ba dati si Imelda at saka si Marcos Sr. Eto ngayon, conjugal din mga kababayan. Lisa Araneta at saka si Ngagba. Tapos tinorture siya. Oh, At tinorture. Anak niya. Yeah, 16 Pati years anak. old si Boyet Mijares nung tinorture sa harap Wala, ng tatay kawawa niya. na, oh. Ni Marcos, pinagawa ni Marcos yan. So, itong mga Oh. ito, satanas itong mga ito. Satanas Itong pamilya talaga. ito. Tapos ngayon, mayroong mga lisatanas din mga kababayan. So, go ahead, Eric. Ma'am, hindi nakakapagtaka ha. You're talking about the pattern, Oo. historical Tingnan nyo mga kababayan, di ba gaya-gaya? Tapos yung sombrero ni Bangag na parang si Lupin mga kababayan, ginaya-gaya rin niya. Di ba? correlation. Yeah. Hindi ba nagtataka ang taong bayan, whatever theory there is, wala na si Cabral. Yeah. She holds Patay all na nga, the no? files, all the projects. Mm. For 3 years ni Marcos. Saan napunta? Kanino ito napunta? At- Magkanong kinita? Wala na. Wala na. Bigla siyang patay na. O hindi man siya yun, basta wala nang Yusek Cabral. Eliminate na. And Saldico knows very well. Ewan lang natin kung buhay pa si Saldico dahil ano eh. Wala natin Kasi naririnig. sabi niya, makailang beses akong sinabihan ni Speaker Martin, ni Romualdez, Oo. babarilin kita. Oo nga no. Talagang sinabi no ni na talagang papatayin daw siya mga kababayan. Kung uuwi. Kapag nagkaletse-letse ito. Kung uuwi daw. So tama ka, Ma'am Lorraine. The pattern, the historical correlation, and yung paggamit ng assassination para i-eliminate ang mga kalaban sa politika, hindi po malayong gawin yan laban kay Vice President Sara Duterte Ay, o Diyos kaya ko, gumawa ng Lord. senaryo na ibubunton ang sisi sa kanya. The way yung ambush me style Ambush me nga no, ambush me. ni Juan Ponce Enrile sa Wakwak Wakwak. sa Mandaluyong na naging resulta sa pagkakadeklara ng martial law. At inamin ni Enrile, it was a plot with Marcos to create a scenario na nasa lungsod na ang atake ng mga communist assassins. Ma'am Ambush Lorraine. me. Nakikita naman natin. Ngayon, parang anong balita ngayon mga kababayan? Kudit kami? Ay nako. Mukhang pinapalabas sila mga kababayan na ikukudita sila. Naalarma daw Malacanang mga kababayan napuno na daw ng barricade. Hello, kung ikukudita kayo, noon pa dapat sana para mas mataas pa ang mataas pa ang panahon. Ngayon mga kababayan, too late for a kudita dahil mag-e-eleksyon na. Ano mabe-benefit ni Sara mga kababayan? What if hindi hindi siya mag-succeed sa kudita? Kulong siya. Tapos may pag-asa pa mga kababayan na may chance pa na magdeklara ng martial law ang Bangag. Kaya kalokohan yung sinasabi nilang kudita mga kababayan. Then, itong second generation na Marcos, Romualdez, mahina ang mga kokote, no? Walang ibinatbat sa original demonyo na si Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Ano kasi yung senior mga kababayan, in fairness, hindi yun addict. Hindi yun addict. Diktador lang yun. Ngayon adiktador daw. Yung pagiging addict mga kababayan is yan, parang handicap. Kapansanan. Pero ginagaya nila. So lahat ito, umuulit lahat ito. What's worse, no, Eric, Gaya-gaya po kababayan, tumaya. is that ang laki nung atraso nila sa taong bayan. Sa tambayan. Correct. Magnanakaw. Alam nila ang ibig sabihin ng President Inday Sara. Dahil sinabi ni Inday Sara mismo, hindi pwedeng walang managot. At sino ba yung mga mastermind dyan? Si Bongbong Marcos, si Martin Bangag, Romualdez. Sawa Romualdez. niya, sawa ni Marcos. Lisa, special talaga si Lisa ha. Kalimutan ng lahat. Basta wag lang yung tatlo mga kababayan. Tapos si Sandro. Yan mga importante mga kababayan. Si Lisa. Yung mga close-in nila, yung mga group efforts nila dyan, di ba? So, and these people are shameless, number one, yung sinabi ko, yung walang mga hiya. advantage nila. Hindi sila mga kapal na mga mukha ng mga ito. Wala silang hiya-hiya. Yeah, I agree. Wag kayo maghanap ng hiya dito sa mga itong kakapal na mga Mga apok. walang ito. hiya Proud pa yung mga yan. Tapos number 2, no, mga criminal minds yung mga yan.
Kriminal. Tama, Correct. Eric. I agree. And Mga ano, kriminal. Sabihin mo, ma'am, kinwestiyon lang natin dalawa on Oo, air. pinakulong na. May 1.8 billion pesos ba Oh. na pundo sa travel ang office ni Romualdez at siya ang 850 nagre-release. million. 850 million. Yun pala, ma'am, 2.3 billion ang kanyang pundo. Oh, mas Kaya malaki ang pa. tanong natin. Maliit pa nga yung ano niya eh. Tinanong nyo. 2.3 billion. Grabe. No? Ma'am, at ito ngayon ang nais kitang kuhanan ng opinion dito. Sa paglala ng krisis ngayon at tuloy-tuloy na dausdos ang ekonomiya, gumagapang po ang Dausdos. kabuhayan ng mamamayan, that even the Philippine Statistics Authority admitted 2 days ago. Sa data nakita ko, ma'am, 2.9 million Filipino na labor force wala ng trabaho. Wala Nako. ng trabaho in the first quarter of this year. 2.9 Nako. million Filipinos. That means, mga kababayan, i-times mo yan sa 4 na miyembro ng pamilya, mahigit 10 milyong Pilipino ang apektado ang kabuhayan in the first quarter. Walang regular na trabaho, walang regular na kita. Ang solusyon ni Marcos, ma'am, instead na ayusin ang agrikultura, ekonomiya, at ibalik ang mga ninakaw na kayamanan sa bansa, ang kanyang solusyon mangungutang ng $800 Palautang. million. Punyetics. Mga kababayan, that's equivalent, ma'am, to, ewan ko kung mali or tama ang mathematics ko, that's equivalent Matics. Ay, tanong mo kay Lacson, di ba? Matics mga kababayan, to kabaklaan. more than 50 billion pesos na utangin mula sa World Bank. Mga kababayan. Utang na At naman. ito ay in-approve na ng World Bank. How much, At kapag Eric? sa World Bank How ng much? How much again? $810 million 800. times 58, ma'am, or 59. Mga 50 siguro, ma'am, billion pesos. Tama po ba, ma'am Lorraine? Yeah, o mga 50 nga. 50 billion, ma'am. Okay, wait. So this is trillion. Wala pa. Mga pala, ma'am, Wala pa? billion lang. Billion lang. So this is... Kasi 59 na naman. Pagalitan kayo ni Lacson yan. Si Lacson ba naman mga kababayan, yung mayroon na siya mga arithmetic na kabaklaan. 1 billion is mga 50 billion na, ma'am. Less than 1 billion eh. 810 million dollars na. You're correct. Sa mga 50 billion. Billion. Yeah. Kaya, ma'am, pag World Bank ka ng utang, infra ito. Infra projects. Ibig sabihin, mga kababayan, wala na pong pondo para ipatapos ang MRT, LRT na sinimula ni Pangulong Duterte ang expansion. Ma'am, most likely, wala na ring pondo para sa mga tulay na dapat ma-rehabilitate na muli at mga karagdagang kalsada. Your take Ubus on na this? pondo. Dahil inubos na eh. Sa 3 budget, nangungutang tayo ngayon, ma'am. And Marcos was able to add 5 trillion pesos in just 3 years. Nang umalis si Pangulong Duterte, ang kabuang utang was only around mga 13. Kulang-kulang 12 pa lang. 13 trillion. Ngayon, ma'am, 18 18. trillion pesos. Mas malaki ng inutang ni Marcos mga kababayan sa 4 years pa lang niya kaysa sa 6 years si Tatay Digong, tapos puno na pang bill kay Tatay Digong. Ni Marcos puro nakaw. In 3 years. Go ahead, Ma'am Marie. 18 Go ahead. trillion with nothing to show for With it. nothing. Nothing. Except their mansions in Spain, Mhm. in California, etc., Mm. diba? Even No? Dapat hindi na yan i-hold departure order yan mga kababayan bago bumaba sa pwesto dahil tatakas yan eh. the neophyte congressmen, itong mga magnanakaw na ito, they Magna. also have these mga mansions, no? In other words, our money Money was natin. was stolen by itong gobyernong ito. Mhm. No, and Kawatan. for me, Tawatan to the max. again, I'm not surprised at all. This is a Marcos, no? And again, he's doing exactly what his father did. Si Kay Gaya Ferdinand Putumaya. Marcos Sr. nabaon na tayo sa utang at ang mga nagbabayad doon hanggang ngayon, mga kaapu-apuhan na natin. At Correct. inuulit ni Bangag. No? Bangag. Inuulit niya, hindi katulad nung panahon ni PRRD, may utang pero nakikita mo kung saan napupunta, Build. di ba? Mhm. Mhm. Maliwanag. Pero sa akin kasi, bandang huli, kanino ko sisisihin? Siyempre, si kay Bangag, number 1. Yeah. Pero number 2, sa AFP, sa PNP, kasi kayo yung pwedeng sana na-stop na ninyo itong magnanakaw na ito, di ba? Katulad ng ginagawa ng napakatatapang na 18 former soldiers na sana man lang maalala ninyo pag nakikita ninyo ang mga kabaro ninyo,
no? Kung Tama. ano ang trabaho ng sundalo, i-protect at depensahan ang taong bayan at ang saligang batas at ang Pilipinas. Hindi na ninyo ginagawa. Tama. Nanonood na lang kayo dyan, nagkakamot na lang kayo ng tiyan nyo. Ma'am, magandang binanggit mo doon sa okay lang naman mag-utang kasi umuutang din naman ang mga mauunlad na bansa like America. They also have loans. Pero kung ang utang na pupunta, sabi mo ma'am, sa katuturan at may tamang direksyon ng kabuluhan at pakinabang ang bayan at mamamayan, kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, well, tama yon. Pero kung nangungutang ka para tabunan ang pinagnanakaw, and every year, ngayon ko lang ito ma'am na-confirm sa Bangko Sentral ng Pilipinas data, 1.4 trillion pesos ang budget deficit ni Marcos. Every year. At tinatapalan niya ng utang. Uutangin niya kasi ninanakaw. Kaya hindi umuunlad. Tama ka dun sa punto mo. Ito ay mga no-return loans. No return talaga wala. Ikakarga lang sa mga taong bayan. At notorious yan ng mga Marcos. Ang tawag doon sa tatay niya noon, ma'am, behest loans. Sige, utang kayo ng utang, palaguin yung negosyo nyo, magkakaroon ng sovereign guarantee. Isa sa ginamit yan, ma'am, ang Napocor at ang Petron. Kaya nawala ito sa pagmamay-ari ng mamamayan dahil ginatasan ito ng tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. The same way na ang mga infrastructure projects ginagatasan nila. At yan po ang kaibahan ng isang Duterte. Hindi sila nabubuhay na kurakutin ng pondo ng gobyerno. Kapag may utang man ang gobyerno nila, sa panahon ni Pangulong Duterte, ang pinagpupuntahan nito ang realidad ng pagpapaunlad at pagpapalago ng infrastruktura at kabutihan ng mga mamamayan. And that is verifiable, Ma'am Lorraine. Kasi nga, no, you can either feel hopeless about this, di ba? Pero kasi parang for me, there's so many things that we can learn from this moving forward because we really need to move forward. Hindi pwedeng natatakot tayo dito, no? Kasi hindi na gumagalaw ang Supreme Court, hindi na gumagalaw ang AFP, PNP, etc., di ba? Pero at least, andito tayo. At least, ang dami-dami pang lumalaban na Pilipino, di ba? Kasi nga, paniniwala ko dito, malalampasan natin ito. Yeah, At we will. malalampasan natin ito, ang dami nating natutunan dito sa kabanata ni Bangag, 'di ba? Ang dami niyang itinuro sa atin. So, parang ayokong sayangin kasi itong nangyayari sa atin eh, 'di ba? So, pero yun lang ang nakikita ko dito dahil nga sa laki nung pinsala at ang laki nung atraso ni Bangag sa pagnanakaw, kasama diyan si Martin Romualdez, no? Yung mga nakapwesto ngayon, they'll be more desperate, no? In the next I was told that obviously, no, in 2026 they're going to be really more desperate, no? Yes. Ako rin, ma'am, naniniwala dyan. At out of desperation, gusto kitang kuhanan ng reaksyon sa huling bahagi ng ating talakayan sa episode na ito ng Bigwas ng Agila. Inamin ni Boying Rimulya, pero may pasiko. Sabi niya, matagal na yung maleta na yan ni Saldico. Nagsimula yan sa panahon pa ni Duterte. Nagdi-deliver na ng mga maleta. Kaya walang bago dyan. Pero ang pinakamalala dyan, ang mga maleta deliveries doon, ba't hindi pinag-uusapan sa panahon ni Duterte? Ba't ngayon nila inilalabas? Ma'am, pag-amin ito, pero itinulak papunta kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo, maniniwala ang taong bayan na nagmamaleta sa panahon ng Rodrigo Duterte, Ma'am Lorraine? Well, I'm the perfect person to ask this question. Correct. Because I was there working with PRRD firsthand, no. Number one, hindi magnanakaw si Digong, no. Maghanap kayo ng ibang kasalanan niya. Siguro masama ang bibig, whatever, no. But magnanakaw, I never saw it, you know. And it's very consistent to what he was na simple lang kami kumain noon. Hindi katulad kayo ngayon, mga baboy kayo kumain ngayon, 'di ba? Hindi kami nagpapa-party, hindi kami I mean, it's very consistent, PRRD, very consistent. You go to his house, you see there a house that's of a president that had the chance to steal from the Filipino people but chose not to, 'di ba? In the end, you know, this is what I teach my children. Why I don't want you to be liars. Because there will come a time in your life when it will be your word against whoever, no, against somebody else's, and you better be the kind of person that they will believe in. Okay, when it's your word against another person's. And PRRD, busilak. No, busilak ang this is why his trust and approval ratings Until now. is historical, not just in the Philippines but in the known
democratic world. His trust ratings are the envy of any known leader in the known democratic world. Correct. Therefore, an accusation like that will not stick. I mean, it's really just foolishness, no? I mean, Loko-loko dito si Boyeng Rimulya, ma'am eh. Mahilig. Kung sa kailan tumanda at tumaharap sa krisis ng buhay niya, saka pa siya naging tarantado sa taong bayan. Excuse me for the term, ha? I cannot find the term eh. Tarantado sa taong bayan. Itong magkapatid na tong Rimulya, ma'am, they are known for dirty political operations. Even sa panahon ni Joseph Estrada, nako, kilalang-kilala ito sila ng mga tagapagtanggol ni ERAP ito at mga panahon ng mga pangungurakotay, sila ang tumatayo para hindi umalis ang mga leader na nasasangkot sa pangungurakot. No? Kapit-tuko ito ang mga kagaya ni Boyeng Rimulya. Pero ang masaklap nito, nilalaso niya ang taong bayan. Ang taktikab dyan, ma'am, ang tawag dyan ng mga eksperto sa psychological operations, squid tactics. Yung gawin mong malabo ang tubig para labo-labo na. So gusto niyang palabasin na mayroong maleta pero kay Digong nagsimula yan eh, ma'am. Pero Eric, ang pinag-uusapan kasi natin dito, credibility, 'di ba? So Yes, that's right. when you say something like that kasi, no, the first question to ask is, will the people believe you? I don't think so. No, I think it backfires eh. It really backfires because look at the trust and approval rating of Bongbong Marcos. Kahit putiki, wala nang naniniwala sa kanya, 'di ba? And that's the very basic the very basic understanding of what power is, no? Yeah. Power comes from the people, which means that trust of the Filipino people, the trust is golden. Yeah. And you know, character is really destiny. Ikaw sinungaling ka at wala kang sariling salita, yan ang destiny mo. No, pagtatawanan ka ng tao kahit na ano sabihin mo pa diyan, no? Kahit na ano pang sabihin mo, no? Pagtatawanan ka kasi nga sinungaling ka eh. Sinungaling. Tao, sinungaling ka. So, you compare that with PRRD, that, you know, when he stepped out of office, sabi nung ibang surveys, 82%. It went as high as 92%. And even when he stepped out of office, siya pa rin ang to this pinagtitiwala. day, he's the most trusted. No, Yeah. so backfire 'yon kasi kunyari may utak ka na tao, na politiko, magra-ride on ka doon, no? Hindi ko siya awayin, no? Kakaibiganin ko siya. Kaya so bobo itong sila Martin Romualdez eh, mga bobo talaga. Talagang what can I say? What's a nicer word for bobo? I mean, maybe stupid, dimwit, nincompoop. I mean, seriously, you know, bakit mo kakaawayin ang isang taong nagkakatiwalaan at mahal na mahal ng Pilipino? Yung pagdala nila kay PRRD sa The Hague, kidnap doon. Doon na yung simula ng pagbagsak ni Marcos na wala nang kabalikan eh. Diba? Irreversible. And in fact, no, these idiots, do they not know that PRRD is a chess master? Gusto niya yang nangyaring yan sa kanya. Pag naglalaro siya ng chess, gagamitin niya yan. Hindi ko sinasabi na ay salamat ginawa ninyo to sa akin. Hindi. Alam niya kung paano laruin itong mga ito. Yeah. At you just made him a martyr, you idiots. Yeah. And the Filipino, the psyche of the Filipino is such that they will always go for the underdog. They will always go for martyrs. Oh my God, Filipinos are suckers for that. So, anong ginawa nyo, 'di ba? Pinako nyo lang yung sarili nyo, mga tanga, 'di ba? Correct. And ma'am, speaking of ulo kasi no? Ma'am, speaking of sinungaling, you are consistent in asserting that kind of fitting description to Marcos at sa tauhan niya. Mantakin mo thrice niya sinabi, wala na tayong obligasyon o pakialam sa ICC. Tapos na tayo sa ICC. Twice niyang sinabi yan. Pero nang nakita niya na umaangat ang pagbangon ng pagrespeto muli at pagkilos ng tao, getting their cue from the anti-corruption position of former President Duterte, natakot siya. Biglang pihit, sinungaling ang tarantado. Noon pa palang 2024, 2023, pinapagalaw na nila si Trillanes at sila Boyeng Rimulya para gapangin ng ICC kung paano makidnap si Pangulong Duterte. Ganon din si Boyeng Rimulya under oath sa harap ng Senate Foreign Affairs or Foreign Relations Committee under oath. Sabi niya, we did not
have any cooperation and we did not intend to cooperate with the ICC. Just, we are talking about the warrant downloaded by the ICC to the Interpol. Aba, sinungaling, inamin niya ma'am, nung nakaraang linggo lang. Ay oo, 2 beses kami nag-meeting ng mga taga-ICC sa bahay ko sa Makati, sa Bel Air, kasama si Trillanes de Colocoy. How can people believe you, Boying Rimulya, Marcos, when you are consistently always lying and manipulating the perception of the people? Nilalaro nyo ng kasinungalingan at manipulasyon, and then papaniwalain nyo sarili nyo na nauuto nyo ang taong bayan. Ma'am Lorraine. This is the difference between them and PRRD, no? And why PRRD is legendary and why he will leave this earth most likely he's a living legend, no? There is a big difference why. And I had a conversation with him and I asked him, no, nasasaktan ka ba dito sa ginagawa niya? He said no. Di ako nasasaktan. It's nothing personal to me yung ginagawa nila. That's politics. And then I asked him, why is it then that I never saw you do this to anyone? Yung ganyang kababuyan. No, yung ganyang kababuyan. And then he said, I think it's because I come from a different time where my word meant, it has to mean something, no? May word delikadesa means something. Yung mahihiya ka sa tao means something, but most of all, yung word niya is honor. Kasi si PRRD, pag meron siyang sinabi, alam mo, totoo yun. Pero ito mga ito, you know, compared to PRRD, kasi PRRD, we you know what we would call him and his cabinet secretaries, mga manoy, talagang very, very intelligent and very substantial people, no? And their word means it's honor. Their word counts for something. Pero ito mga ito, no, walang kahihiyan. No. At saka talagang parang it's nothing to them to lie, to be caught barefacedly lying. Parang it's just I don't know, parang for me, I don't know, Eric, we've given our lives up for the truth, 'di ba? So I don't freaking get, but hindi ka nahihiya na nahuli ka na nagsisinungaling ka. Sinungaling talaga. At saka hindi lang yon, no? Kahit hindi ka mahuli, yung sa sarili mo na nagsinungaling ka, mahiya ka sa sarili mo, 'di ba? Na nagsisinungaling ka. There's no such thing with these people, no? Correct. Like I said, they have no ability to feel shame. There's none. And that's unfortunate, no? Yeah, I agree. At mama, isang pagsisinungaling niya, sumambulat sa kanya. Sabi niya sa 2024 na State of the Nation address, we have more than 5,500 flood controls completed and more than 4,000 coming. tatlong araw matapos ang speech, bumaha ang buong Metro Manila, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Colocoy. At ngayon inamin niya, ghost projects pala. At hindi pa na kontento, mama, sinabi pa nila, bago siya magsona, na mahiya naman kayo, nagdeklara pa si Manny Bunuan ng kanyang DPWH Secretary na Colocoy din. 9,000 flood control projects completed all over the country. 9,000 pala mamang inubos nilang ninakaw lahat. Ma'am, wala na tayong oras eh. Sige, ma'am, go ahead. Ang kabigatan ng ma-associate ka kay Bongbong Marcos, wasak ka talaga. Wasak ka. Ngayon, may nakita akong clip, no, si Vilma Santos, nagsasalita siya. Even she, no? Lahat sila, no? Parang, kasi nga, ngayon, they feel untouchable, no? Which just goes to show you the caliber of their pagkatao, no? That they would think they're untouchable and that this will last forever. I mean, so idiots talaga. Parang so, you can really see that arrogance and you can really judge their character by the way they think, no? But my point is, no, any association with Marcos is a kiss of death. Agree. Even now, kailan pa yung sasabihin mo na 2028 or whatever political ambitions you may have, yun naman yung kagandahan dito. Kasi nakita na ng tao, yan, si Libanan, yan, si Paduano, si Abante. Na yan, Abante, no? So, may araw ng singilan. At ano yun, hindi siya yung, it's a universal law, no? It's nothing personal, it's like cause and effect, 'di ba? Ganun lang siya. No? So, it will happen. No? So, yeah, I agree, Ma'am Lorraine, and maraming salamat sa iyong pakikipagkaisa muli sa ating partnership sa Bigwas ng Agila.
Maraming salamat na naitatawid natin ang programa natin, ma'am. Eric, may sabihin pa ako. May sabihin Go ahead, pa go ako. ahead. 2 Go ahead, seconds ma'am. lang. Fire. Kasi ang na-expose tayo sa walang humpay na kasinungalingan ng Marcos team, no? You juxtapose that with the 18 soldiers Yes. na nagsasabi ng katotohanan, no? Bakit ko alam na katotohanan, no? Bakit ko alam na katotohanan? Kasi they have nothing to gain, eh. Yes. At saka talagang isinugal nila ang buhay nila. Syempre may mga kwento-kwento pa si Matibag na somebody forced them, they were paid, wala silang pera, no? It doesn't hold water, eh. Tapos nag-fit in lahat, sinabi ni Zaldico, Toby Chanco, tumutugma. diba? Si Congressman Leon Leviste, etc. Si Adrian Bersamin. Kahit yung Cabral Files na nakita natin, Cabral Files. Yeah. nagtutugma, eh, 'di ba? So, yun yung kagandahan ng katotohanan, no? Yun yung kung bakit binibigay namin ang buhay namin dito, kasi nung sa NTF-ELCAC doon ko nakita yung formidability ng katotohanan. Sabihin mo lang yung totoo. Sabihin mo lang. Tapos whatever, let the chips fall where they may. Yeah. Sabihin mo lang yung totoo. Wala dapat natatakot sa atin ngayon. At kung maaari lang, wag masyadong unnecessary na away. No? If you can reach across political divides, di mas maganda yon. Kasi isa lang naman tayo, eh. Wag tayong maniwala sa sinasabi ng CPP na magkakahiwalay tayo at away-away tayo. Hindi totoo yon. So yun, salamat, Eric. No problem, ma'am.